Maganda ka. Ay, sa mga katoto, ito na naman tayo. Ang pag-usapan po natin ay yung si Judge naman. Si Judge na tinuturo ni Julie Patidungan. Si Judge Felix Reyes. Naabutan ko ito si Judge Felix Reyes sa Marikina. Judge siya doon sa Marikina kung sana may hinahawakan akong double homicide case. Nasa biktima ako. Tagal din tagal ditong kasong ito. Hindi ko lang alam, binitawan ko na to kasi siyempre, na-disbar na ako. Hindi ko na alam kung ano nangyari dito. Pero isa naman sasabi ko, wala naman ako nakitang extraordinary sa panggagawi o ginagawi ni Judge nung hinahawakan kong kasong yan. Napiling ko a fair-minded judge. So, ngayon, ito ngayon ay mayroong issue. Tinuturo siya ni sabungero whistleblower na si Dondon Patidungan na siya yung judge na taga-ayos ng mga kaso ni Atong. Posible, hindi posible. Well, the fact na maraming judge at tinukoy siya ni Dondon, wala, at saka pangalawas Dondon, wala namang kakayahan para tumira ng kahit sinong judge na walang dahilan. At the fact na si Dondon Patidungan ay talagang saradong bata ni Atongang. At si Dondon Patidungan po ay isa sa 6 na sikyo na kinasuhan sa pagkawala ng 6 na sabungero doon sa Manila Arena. Ang kinasuhan dyan, may kasama siya dyan. At nung mahuli sila, pinayagan sila magpiyansa, tigta 3 milyon bawat isa sa kanila. Yung pumayag dyan ay yung judge ng Branch 40 na si Judge Rebecca Guillen Obanya. Pasensya ka na, Judge. Nabasa ko yung decision mo. Halata ka po, Judge, na pinaboran mo yung mga sikyo. Bakit kaya pinaboran mo? So, tama ba kaya na tinrabaho ni Judge Felix Reyes na kung bakit ganun ang desisyon ni Judge Guillen Obanya? Babasahin natin yung pagbabaliktad ng Court of Appeals sa desisyon ni Judge Obanya na tinawag nitong grabing abuso. Matama lang mo, maganda, maraming ebidensya para sabihin na malakas at pwedeng ikukonvict si Dondon Patidungan, yung kanyang kasama na mga 5 pang mga security guard. At bakit dinisisyonan ng judge na papiansahin sila ng 3 milyon bawat isa? O, sa tingin ko, si Judge Felix lang makasagot yan kung bakit. Sa Judge Felix Reyes. Tapos, si Judge Felix Reyes po ay na-appoint pa ngayon na secret ng na chairman ng PCSO. So bako din patuloy, ito total hanggang 15 pa naman in July ang aking deadline sa pagsampa ng kaso kay sa Senate Electoral Tribunal para kay Erwin Tulfo. Kung maisip niyo tumulong, ay tumulong kayo dito po, inyo ko padalhan. May GCash ako dyan, may BDO, may kung ano pa. May PNB ako dyan, may PayPal, nasa inyo na po yan. Tapos, ito ay pagpatuloy natin yung kaso naman ni Judge Felix Reyes. Alam mo, napakadelikado nitong kaso ni Judge Felix Reyes. Maaari siyang matanggalan ng pension dito. Sa ngayon kasi pension na siya eh. At yung mga pangyayari po, Judge, hindi natin maiwasan, Judge. Ito, ang sagot mo, sinagot ito ni Judge si Dondon Patidungan. Shut up. Ano ka? At tumahimik ka. Kung wala kang ebidensya, tumahimik ka. Judge, umingay na kasi Judge eh. Di ba naging judge ka?
kung naging judge ka, na-analyze mo yung galaw ng tao at bakit matapang. At kung matapang ang tao, judge, na kahit alam niya na ikakamatay niya, na alam niya na hindi basta-basta lumaban sa judge. At alam mo naman, judge, wala namang personal na galit sa Dondon. So, judge, walang ibang ginawa niya kundi ang pagsigaw niya, sigaw ng katarungan. Sigaw naghahanap ng katarungan. At katotohanan sinasabi niya. Kung hindi ko magkamali, narinig ko sa isang interview kay Dondon Patidungan na yung judge na ito na tinutukoy na ikaw pala yun, ay yung judge din yan na tumulong sa kanya at sa kasama ng security guard na kinasuhan sa Branch 40 RTC Manila, ay tinulungan mo sila makalabas sa kulungan. Na kahit na non-bailable ang kaso nila, serious illegal detention, ay nakalaya sila, nagbayad sila ng piyansa na 3 milyon bawat isa sa kanila. 3 milyon sapagkat ang ipinataw ni Judge Ubanya ay 0.5 milyon sa bawat isang tao na nawala. 6 ang nawala ron. So, Judge, ang hirap mo talaga makawala dito, Judge. Hindi sapat po yung challenge mo na manahimik si Dondon kung wala siyang ebidensya. Mahirapan ka ito, Judge. Unang-una, Judge, kung gano'n ang argumento. Unang-una, sigurado naman ako na walang galit si Dondon sa'yo. At sigurado naman ako na walang personal na motibo si Dondon sa'yo. Kung meron lang, ang hinahabol niya ay kung anong katarungan. Alam niya na ikaw ay kumakausap kay Atong Ang. Isa pa, dapat nga magpasalamat pa nga si Dondon Patidungan sa iyo. Bakit? Nakalaya si Dondon Patidungan sa isang kwan. Sa mga kaso na yun na napakatindi, hindi walang makawala doon. Evidence, great ang lakas ng ebidensya para sabihin na pakawala ni Judge Ubanya. Basahin ko po yung desisyon ng Court of Appeals para na kung pwede lang sabihin nagmumura ang Court of Appeals sa judge na nagdesisyon na pinayagan niya magpiyansa sila ni Dondon Patidungan at saka yung kasamahan niyang mga gwardiya sa pagkawala ng 6 sa Manila Arena. Kaya basahin ito na pong desisyon ng gano'n. Unahan natin po sa desisyon ng Court of Appeals. Ito pong ililink ko, sabay-sabay tayo magbasa yung desisyon ng Court of Appeals. Na kung saan inapila ng Office of the Solicitor General ang desisyon ni Judge Ubanya na pagpapalaya sa kanila ni Dondon Patidungan. Ito yun na nakikita nyo. Pero bago tayo pupunta dyan, ano ito? Number 11. Okay. Ito po yung title ng kaso. People of the Philippines versus Rebecca Guillen Obanya in her capacity as presiding judge of Regional Trial Court of Manila, Branch 40. Julie Patidungan E. Aguilar. Yan si Dondon. Yan yung whistleblower ngayon. Sino pang kinasuhan? Si Mark Carlos Zabala E. Evangelista. Sino pa? Si Virgilio Bayog E. Pilar. Roberto Matiliano Jr. E. Guillema. Gleer Codilla alias Gleer Codilla. And John Ray Consolacion E. Ricapor. Promulgated December 20, 2024. Ang nagdesisyon sa si Justice Brusilas Jr. Tingnan natin ang basic facts. The antecedents, private respondents Julie Patidungan, Mark Carlos Zabala, Virgilio Bayog, Roberto Matiliano, Gleer Codilla, and John Ray Consolacion were charged in 6 similarly worded articles of information with the crime of kidnapping and serious illegal detention, penalized under Article 267 of the Revised Penal Code, committed as follows. That on or about 13th day of January 2022,
in the city of Manila, Philippines, and within the jurisdiction of this honorable court, the above-named accused, sila nga si Julie, conspiring and confederating with alias Chief and Das and Jandos, whose true names, identities, and whereabouts abouts are still unknown, and all of them mutually helping one another by means of force, violence, and intimidation, did then and there willfully, unlawfully, and feloniously take, carry away, kidnap, and detain Mark Joseph I. L. Velasco. Yan ang una na yakan. 6 sila. So parehang wordings. Ang unang wording para kay sa kidnap victim na si Mark Joseph L. Velasco. Yung pangalawang victim ay si Marlon Bakay. Pangatlong victim si James Bakay. Pang-apat na victim, Ruel Gomez. Pang-5 victim si John Claude L. Inunog. Pang-6 na victim si Rondel Cristorium. So on January 20, 2023, the trial court, through an order, found probable cause to issue warrants of arrest against the private respondents. After 8 months, they were successfully apprehended by authorities. They then filed an urgent motion to set the case for arraignment. May pakikuan siya, apit mo. And they then filed an urgent motion to set the case for arraignment and pre-trial with petition for bail. When arraigned, they pleaded not guilty to the charges. Hearing for the bail petition was then scheduled. The prosecution presented 5 witnesses. So, sino ba katestigo? Laban kila Dundon, alias Totoy. Si Teniente o si Lieutenant Colonel Wilfredo Pabros, who testified that on 14 January 2025, Butch Inunog, yung biktima, ay yung tatay pala ng biktima na si John Claude Inunog, and relatives of the other victims, namely Mark Joseph L. Velasco, Marlon E. Bakay, James Bakay, Ruel Gomez, and Rondel Cristorium, arrived at the Criminal Investigation and Detection Group Manila to report the victims missing. The victims were sabongeros or cockfighters who were last seen on January 13, 2022 in Manila Arena, a cockfighting derby house. Fabros and other police officers went to Manila Arena to investigate. They learned that private respondent Patidungan was Manila Arena security manager, and the other private respondents were security personnel on duty during the night when the victims disappeared. So, ibig sabihin, na-establish kung sino yung mga gwardiya na present nung nawala yung mga sabongero. The police were able to verify the logbook. Kinignan ng logbook, nakasulat ng mga sasakyan ng biktima na Tamaraw FX van na may plaka na UGE 368 na minamaniho ni John Claude ay pumasok sa Manila Arena nung araw ng insidente. At nang tinanong ng pulis ang mga CCTV footage, pinagsabihan sila ng na wala na, nasira na daw. Bakit sira? Kaya dahil doon, ang mga pulis ay pumunta sa magkatabi-tabing barangay at humingi ng mga CCTV. At isa sa mga CCTV na nakuha ay nagpakita na yung Tamaraw FX van ay umaalis sa Manila Arena kasama ang Toyota Wigo. Si Butch Inunog na-confirm niya na Tamaraw FX na yun na nakuha sa CCTV ay yun yung dinadrive ng kanyang anak na si John Claude. The plate number of the Palaw FX van and the passenger were not visible in the CCTV footage. The Tamaraw FX van was later on found abandoned in Tanay, Rizal. Patrolwoman Rhea M. Duque, a digital forensic examiner of the Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, testified that she processed and enhanced the CCTV footage. Based on her examination, the plate numbers of Toyota car and Tamaraw FX van and identity of the driver and the passengers could not be established due to poor quality of the CCTV footage. Then Mark Sinfigo, isang testigo, testified that he worked as a handler of one Jojo Sexton's game fowls raised for cockfighting. He also used to work as a handler for Butch Inunog. He was familiar with the victims Mark Joseph Velasco and James Bakay since they also worked for Butch Inunog. He also
was also familiar with the other victims as he had seen them in Manila Cockpit Arena. On 13 January 2022, he saw the private respondents and their cohorts, led by an individual he only knew as Sir Chief, bring the victims from the designated cock house to the basement of the Manila Arena, after which the victims were made to board a grave van. In particular, he saw private respondents Patidungan, Zabala, and Cudilla with the victims Velasco, Gomez, Cristorum, while private respondents Consolacion Matiliano and Bayod followed them while carrying the victims' personal belongings. On cross-examination, he added that he did not see any weapon used against the victims. Police Chief Master Sergeant Randall Adora testified that he was one of the investigators. In the case, his participation was, however, limited to the taking of the sworn statements of Butch Inunog and Sinpego. Butch Inunog in particular narrated that his son was abducted by security personnel of Manila Arena. Barry Baricar testified that on the day of the incident, he received a call from Butch Inunog asking for help in locating his son, John Claudio. When he arrived in the Manila Arena, they inquired from private respondents Matiliano and Bayog, who insisted that the victims included John Claudio, already left the arena. Baricar, however, was aware that when one leaves the arena, one has to fill out an exit pass. So he asked Matiliano about the victim's exit pass, but the latter was not able to produce any exit pass. This prompted them to go to the police station and report the incident. To refute Cienfuegos' testimony, the private respondents in their memorandum argued that Cienfuegos had previously executed a sinumpang salaysay ng pagwawalang bisa ng pahayag. Therein, he expressly renounced the statements he previously provided to the investigators with regard to the incident. The trial court in the assail resolution found that the prosecution failed to provide strong evidence to establish the crime charged. In particular, it held that the prosecution failed to show that the private respondents detained the victims or in any manner deprived them of their liberty, considering that Cienfuegos himself testified that the victims voluntarily went with the private respondents. There was also no actual confinement or restriction, since the testimony of Cienfuegos only referred to the victims being made to board a van. Without any mention, they were restrained or forced. Cienfuegos admitted that he saw no weapons that were used against the victims. The trial court also emphasized that Cienfuegos was not consistent in his testimony as to whether or not he actually saw the actual persons who made the victims board the van, and that he admitted that he executed the sinumpang salaysay ng pagwawalang bisa ng pahayag voluntarily. As to the testimony of the investigating officers, the trial court concluded that they had no personal knowledge of the circumstances surrounding the charged crimes, and that they were only provided by witnesses who were not presented in open court, hence merely hearsay evidence. The CCTV footages were equally insufficient, considering that even the officers admitted that the said footages could not establish the identity of the driver and the passengers and the plate number and the vehicle. Accordingly, the trial court disposed. So, kaya, dahil daw doon, sinabi ng trial court na si Judge Obanya ay kulang ang ebidensya, kaya pinayagan niya magpiyansa itong sila ni Dondon Patidungan. So, ito naman ngayon ang pagkontra ng Court of Appeals. Sabi niya, petition is meritorious, kaya it must be granted. Kaya binalik, nag-utos ang Court of Appeals na mali ang desisyon ng Court of RTC Manila. At ganyan, nag-utos sila na ipabalik sa kulungan yung mga gwardiya. Pero bago yan, hanapin natin ang dahilan na ginamit ng Court of Appeals. Maraming dahilan, pero piliin natin ang dahilan na pinakamatindi. Ito. There is evident proof of conspiracy. Ibig sabihin, maraming ebidensya na may conspiracy, may kutsabahan. Tapos, tahasan din sinabi ng Court of Appeals na si Cienfuegos yung pagbawi ng kanyang testimona ay hindi na immaterial, ay walang silbi. Tapos, sinabi nila na
Kumbaga, hindi pinaniwalaan ang testimonya ni Sinpigo. Balik tayo sa sinasabi nila. Dito natutuwa ako sa sinabi ng Court of Appeals. There is evident proof of conspiracy, sinabi. O, ito. Ito sabi ng Court of Appeals na nilecturan ang judge. Based on the totality of the circumstances presented by the prosecution, there is strong evidence of conspiracy among the private respondents and their cohorts. Private respondents, Patidungan, Sabala, and Codilla were pivotal in restraining the victims, making sure they did not leave the premises and that they boarded the van. Private respondents Consolacion, Matiliano, and Bayod, on the other hand, carried the victims' personal belongings after they were made to board, ensuring that the victims did not abscond or run away. It can be clearly inferred from the circumstances that there was a common understanding among the private respondents and their cohorts relative to the commission of the crime. Their actions coordinated with each other to ensure that the victims were deprived of their liberty. Contrary to the trial court's determination, we found no basis, factual or legal, to agree with it because the private respondents were not the actual persons who made the victims board the van, meant that they can have no criminal liability in relation to the abduction. To reiterate, one need not participate in every detail of the kidnapping, as the Solicitor General aptly observed. The orchestrated movements of the respondents unequivocally demonstrate a shared objective to detain the victims. So, yan ang sagot sa kanila. Hindi, kung mo sabihin yung iba, tumatahimik lang, hindi gumagalaw, pero hindi yan ibig sabihin na walang ebidensya na kipagkutsaban sila. O ito pa, sinabi pa ng Court of Appeals, pag lecture sa RTC, it also did not escape court's attention that the private respondents evaded arrest for almost a year. So dahil na tumakbo sila, matagal, nagtago sila, yung mga sikyo na to, tinukoy nila na this is a proof that they were guilty. The sudden disappearance is a strong circumstantial evidence of their guilt. And if satisfactorily explained in a manner consistent with their innocence, will tend to show that they committed the crime charged. Jurisprudence has repeatedly declared that flight is an indication of guilt. The flight of an accused, in the absence of credible explanation, would be a circumstance from which an inference of guilt may be established, for a truly innocent person would normally grasp the first available opportunity to defend himself and to assert his innocence. Hence, the private respondent did not even present a reasonable explanation why they went into hiding. Yan. Next, isa pa, sinabi ng sinabi ng Court of Appeals, there's also strong evidence that the third element of kidnapping charge, the act of kidnapping the victims, was illegal and without legal authority. The respondents are neither law enforcers or authorities of the court. They have no legal basis to detain and deprive the victims. Finally, there is strong evidence of the fourth element, particularly that kidnapping and detention of the victims lasted more than 3 days. In fact, up to today, hindi makikita. Yan po ang sinasabi ng Court of Appeals na matindi. Ang ebidensya laban sa mga gwardiya. Bakit pinayagan ng judge na lumabas sila na mga akusado? So, very clear, ha? It's very clear na wala, Judge Felix Reyes, very clear na walang dahilan para ilabas, para payagan magpiyansa. O bakit napiyansan? Ibig sabihin, nangingialam ka dito, Judge Felix Reyes. Ganun lang po yan, Judge. Alam mo naman ang ugali ng mga judge, they are always wanting to hear. Kung magkabali sila doon sa side na nag-iingat lamang sila. Pero dito, hayag-hayagan, bold na bold. Si Judge Ubanya, na pinayagan niya magpiyansa yung mga 6 na security guard. Sa 6 na yun, isa doon si alias Dundun.
Na si Alias Dondon ngayon, iisa sila sa kinasuhan yan. Ang mangyari po ay, yung kinasuhan sila, ano mangyari? Di ko accuse nila si Dondon Patidungan. Pero ngayon, dahil si Dondon Patibungan ay tumatay yung testigo laban sa kapwa niya akusado, makukulong sila lahat. Masasama na dito sa kaso nito si Judge Perez Reyes. Masasama na dito si Atong Ang, si Gretchen Barreto. The only way na makalusot yung mga gwardiya na yan, total, hindi naman silang pumatay, ay sumama na kayo kay Dondon Patidungan. Ha? Sino ba yung mga judge na yon? Ang mga gwardiya na yon? Tinatawagan ko mga gwardiya na yon na sina Mark Carlos Zabala, Virgilio Bayog, Roberto Batellano, Claire Codilla, at si John Ray Consolacion. Tinatawagan ko po kayo. Sumibat na kayo dyan sa bahay ni Atong Ang, dyan sa Paranaque. Sumibat na kayo, makipagkita na kayo kay Dondon Patidungan. At bitbitin nyo sa korte, pati si Judge Felix. Matindi talaga to. Grabe. Nag-successful. Biro mo pati bagay na hindi gagawin ng kahit sinong ordinaryong judge nagagawa. Dahil sa diskarte ng isa pang judge. Dito po, Judge Felix, wala ka pong kawala. Pasensyahan tayo. Alam mo yan, sapagkat ang problema mo rito, una, ang dami-daming judge, bakit ikaw ang tinuro ni Dondon? Sige nga, sagutin mo ako. Pangalawa, wala namang galit si Dondon sa'yo. Bakit ka tinuro? Pangatlo, hindi interesado si Dondon sa'yo. Bakit ka tinuro? Pangapat, ikaw pa nagtrabaho para makalaya sila ni Dondon. Pero bakit itinuro ka pa rin ni Dondon? Panlima, judge, hindi may tatanggi na kaibigan ka ni Atong Ang. So, yan lang po ang aking masasabi. O mag-shoutout na lang ako. Sige, pag-isip-isipan mo, judge. You can help, judge. Judge, alam mo yan, you can help. It is better for you to turn yourself in as a state witness, judge. So, Z Katubig, good afternoon. Doc Toto, watching from Saudi Arabia. Herman Pulyoso, oh Herman, kumusta ka na? Next is Pastor Rodi Rabi. Si Heidi Uyay. Uyaw pala. Toto, please maawa ko ito. Rahin mo si Erwin. O nga, tinitira namin si Erwin Tulpo. Pastor Rodi Rabi, humanap pa ng ibang witness para madiin si Atong Ang. Chess Master, sa Bungiro din pala si Judge. Oh, sa Bungiro sa tingin ko yan. Connect talaga, siyempre, tatanggi yan. Robert Curab, Delicadesa Judge. Pipito Duran, Cheese at Cayetano Director sa 18 Senador. Ay, wala yan. Hindi ko maniwala dyan, Pipito. Mahirap pagsalita ngayon. Ayaw ko na magmaritis na ganun. Dahil lang sa ginawa nila ganun, you cannot say. Wala tayong dahilan kasi tama naman po. Pasensya ka na. Ang tingin ko tama naman po ginawa ni Chis Escudero tsaka ni Alan Peter Cayetano. At yung kumukontra, sila po yung mali. Pasensya na po. Sam Arimado Eli, watching po boss from Legazpi City. Maray na hapon. Cesar Hugar, attorney, nahirapan daw yung mga diver na sumisid doon sa Taal Lake. Dapat mag-hire sila ng mga badyaw. Okay, badyaw. Wala nang scuba diving badyaw. Basta may pera lang sa ilalim. Mitas kaya niya, isisisirin ng ibang badyaw yan. Akailar Arsenio, tama ka na, puro dada. Kausing, yan, ebidensya sa Senado. Ganit talaga sa akin ito. Sige, yan na lang po at maraming salamat po sa lahat. Magandang hapon po.